Ni isang sentimo, wala pa mang nagagamit. So ano yung problema ninyo po, Super Ate, na pati yung Kongreso ina-accuse ninyo ng insertion ng pondo para gamitin sa tsa-tsa? Kaya parang tama yung sabi ni Basti Tuloy na tigilan mo yung drama mo. So mahilig sa drama, mga kababayan. Walang tigil mga kababayan sa pagwawala si Super Ate tungkol sa paggagamit daw mga kababayan ng bilyon pesos na pondo ng DSWD under AKAP sa isinusulong na pirma. Di gayaan niya Mr. Maravillas, drama lang ni Super Ate kasi na-discover, nakapirma pala siya doon. Nagkapirma, mga kababayan, si Super Ate sa pagpasa ng budget po para sa AKAP. Sinupalpal ni Congressman Dong Gonzales ng Pampanga yata yon si Gonzales, yung lugar ni GMA. Ngayon, sa latest na drama, drama talaga niya, Mr. Maravilla, sinupalpal ba siya ni Baste? Tigilan mo yung drama mo. Although, ibang issue yun. So, malamang, mga kababayan, drama rin ito ni Super Ate. Ito, mga kababayan, yung mga balita ngayon. Gonzales reminds Amy Marcos, Senate approve 26.7 billion ACA fund. Sa kabaga Super Ate, nakapirma ka pala doon, pero si Super Ate mga kababayan, patuloy sa pagiging Poncio Pilato. Electronic signature niya yung ginamit ninyo dyan. Ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Ibinigay mo yung signature mo eh. So ang ibig sabihin, kinonsinti mo. Diba? Ganon pa rin yun. Kung piniki siguro yung signature mo, edi problema yon. Pero binigay mo yung electronic signature eh. O diba? So yan mga kababayan ang kaguluhan ngayon. Actually, ang nanggugulo man lang, si Super Ate, kasi nahawa na siya ng mga kontra sa tsansa. Diba? Dumikit kasi niyang dumikit Mr. Maravilla sa mga Duterte. Gaya hindi na naka-align niya Mr. Maravilla yung mga pananaw at pananalita ni Super Ate sa agenda ng ating administrasyon. Yun nga po mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng pagwawala ni Super Ate, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Yung sa booking pala po sa mga mag-travel, kahit saang bansa po kayo gusto na pumunta, pati hotel po, nagbo-booking po kami online. May bayad center kami at basta ka may Paymaya. Matao na din po palagi dito sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment.
May treadmill na rin po kami. Saka ito yung bagong product namin, no? iGlow Serum. Whitening siya po. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung resulta po before and now. O, di ba? Contact niyo na lang po siya, Riz Maravillas on FB sa mga inquiries. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. Ito po, ayaw tantanan po ni Super Ate yung Congress. Inaaway po yung Kongreso dahil sa pagsulong ng tsa-tsa at duda niya na sinusulong yung pirma. Ginagamit yung pondo ng DSWD. Pero sabi po ng DSWD, itong AKA fund po na magbibigay po ng 5,000 pesos doon sa mga mababa yung sweldo. One time ko po siya, assistance, dulot ng inflation. Wala pa man po ni isang sintimo na nai-release. You see, sabi mismo po ng DSWD. Yan po ang sabi ni DSWD Secretary Gatchalian. Not a single centavo of AKA funds has been spent by the department as it was still crafting the guidelines to ensure the program's smooth and efficient fulfillment of the agency's mandate. Ito ang General Appropriations Act enjoys presumption of regularity because it went through tough scrutiny of the legislative branch. We will be remiss in our duties if we do not implement what is in the budget. So, walang base po yung mga pag-iingay ni Super Ate. Ginagamit na niya yung pondo. Wala pa man. Ni isang sintimo, wala pa mang nagagamit. So, ano yung problema ninyo po, Super Ate? Na pati yung Kongreso, ina-accuse ninyo ng insertion ng pondo para gamitin sa tsa-tsa. Kaya parang tama yung sabi ni Basti Itodoy na tigilan mo yung drama mo. So, mahilig sa drama, mga kababayan. Yung issue yun sa pagsuri niya. Iba naman po ito, pero parang ganun din po. Nagdadrama po si Super Ate. Na-insecure niya siguro Mr. Maravillas kasi yung pinag-uusapan na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo si Martin, pinsan niya. Pinag-uusapan, pero si Martin po malayo. Wala sa isip po ni Martin Romualdez ang politika sa 2028 kasi po unang-una napakalayo pa. Hindi pa nga po dumarating yung midterm election at malamang si Martin Romualdez tumakbong muli po as congressman para ma-maintain niya yung pagiging Speaker of the House at shield ng ating Pangulo, mga kababayan sa Kongreso sa any attempt na magpasa ng impeachment yung mga kalaban sa politika. Gawa ng kaso. Di ba ganon? But anyway, yung mga pagtatantrums mga kababayan ni Super Ate, binasag po, sinupalpal ni Dong Gonzales. Ito po. Sabi dyan, Representative Gonzales reminds Senator Amy Marcos of the Senate's approval of the 26.7 billion AKAP program within the 2024 national budget. Gonzales asserts that senators should now question AKAP's inclusion in the budget
were part of the bicameral conference committee that ratified the budget. So, kini-question nila, in-approve nila. So, ano ang ibig sabihin? Approve without thinking? Winagayway po ni Dong Gonzales yung pirma ni Super Ate. Ito niya, pumirma siya. So, ano niyang problema niya? Approve. Nagka-amnesia yata niya Mr. Maravillas bigla si Super Ate. O baka niya nahawaan ni fentanyl ng pagiging ulyanin. You see? So sabi rito, emphasizing budget oversight, Gonzales clarifies that the release niya and management of ACAP funds fall under the jurisdiction ng Department of Social Welfare and Development, not the speaker or house members. Wala mang kinalaman po yung Kongreso sa pag-disburse ng pera. At malinaw yung statement po ni Gatchalian, DSW Secretary, not a single centavo niya ang nare-release kasi wala pang guidelines. So paano sabihin mga kababayan, paano nasabi ni Super Ating ginagamit yung ACAP fund para isulong yung pirma? Yung sa chat sa mga kababayan. So, madaling sabi, baseless yung mga accusations po ni Super Ate. So, sabi ni Gonzales, ACAP niya is part of the 2024 national budget. The Senate gave its stamp of approval on ACAP when it passed the then proposed 5.7 trillion pesos outlay for this year. In plenary last November 28, it would be absurd niya. Now for senators to be questioning the ACAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social Welfare and Development because they approve it. He noted that one or two senators expressing surprise over the presence of ACAP in 2024 national budget were even members of the bicameral conference committee that reconciled the budget versions of the two chambers. Kita mo na, mga ulyanin ba sila? Or negligent ba sila sa kanilang duty na kailangang examinin, busisiin lahat yung mga nakapalaman sa national budget? Pagkatapos ngayon, may reklamo sila, nakapirma naman po sila doon. O di ba kaya mga kababayan ito sa mga senador na daldal ng daldal? So, sabi ni Dong Gonzales, they are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. Wala niya silang karapatan na questionin ito kasi sila mismo inapprove nila nakapirma sila unless hindi nila binasa. Saka Gonzales added that questioning the 2024 budget now would also mean questioning the decision of President Ferdinand Marcos Jr. to sign the then budget bill into law. The Solon also stressed that Speaker Martin Romualdez or any member has no hand in the release, any spending of funds for ACAP or any program is specified in the budget that extends assistance to the poor, jobless, underemployed, and other individuals needing government help. wala man na niya kaming kinalaman kasi yung DSWD, sila yung nagdi-distribute niyan. At saka, mismong yung DSWD Secretary, nagsabi na wala pa mang release. You see? The amount of 26.7 billion appropriated herein under the Ayuda sa Kapos ang Kita Program or ACAP
shall be used to implement and provide assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be used by the DSWD and existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. So clearly, the Speaker or any member of the House has no role. Wala niya kaming papel sa implementation nito ng programa and the release and spending of funds. Pag lilinaw mga kababayan ni Gonzales. So tama naman po, yung DSWD po, sila yung in charge sa pag-release niyan. So paano ang masabi ni Super Ating ginagamit sa pirma? O di ba? Magagalit na niya Mr. Maravillas yung mga mamamayang Filipino kay Super Ate kasi parang ayaw niyang akapin yung mga Filipinong apektado ng inflation. Marami na nga po mga kababayan, mga Marcos loyalists mismo, nagre-react po sa dito sa mga videos natin na ginagawa. Galit na po at liliksyonin daw nila si Super Ate. Hindi na nila iboboto kahit Marcos loyalist sila. Hindi na nila iboboto si Super Ate sa 2025 senatorial elections. So pag ganon, malamang baka malaglag si Super Ate. Yan mga kababayan ang masakit na pwedeng mangyari in the 2025 elections. So ito po yung paglilinaw ni Chairman House Committee on Appropriations Chairman Saldico. ACA funds not redirected to charter chain signature drive. Ito ang pundong ito ay nilagay natin dyan para pakinabangan ng mga construction workers, factory workers, ride-hailing drivers, and food service crew. Sinisiraan niya ni Amy Marcos. So, it's now up to the people to judge her for politicizing a program to help the poor. Bahala na niya kayo. Madaling sabi, ito mga congressmen po, malamang ito mga senador, hindi na nila iso-support. Napakarami po ito mga mga congressmen. Majority of the congressmen mga kababayan is supporting the agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos and sa able leadership ni Speaker Martin Romualdez. Pag lahat ng kontra po dito sa ginagawa ng Congress na total support sa economic chatsa kasi kontra sila ng kontra, malamang ijang po pagdating na 2025 elections nito mga congressmen na malakas yung influence po sa ating mga grassroots, sa mga botante mismo. Sila yung may access sa mga botante po. Sila yung may malakas na influence. So namimiligro po si Super Ate and the rest of the senators. Ito yung sabi ngayon ni Amy Solution. Ang tawag na nila, pinalitan na ito ng mga Marcos loyalists na Amy Consumisyon. Yung Amy Solution, ginawang konsumisyon na po, mga kababayan, pinalitan kasi naging konsumisyon na ng ating administrasyon. You see? Sabi niya rito, ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming binigay niya matapos mapasa ang budget. Itong sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at kinagulat na namin noong nakita na ang final version. Kahit ang DBM, nakita na lamang nila noong printed na. Ang DSWD nagsabi na hindi sila ang humiling. Lahat kami ay walang alam, pero lahat kami ay may pakialam. Anong walang alam? May pirma ka. So hindi mo binasa. Tapos sabi mo, electronic binigay ninyong electronic signature. So ang ibig sabihin, kinonsente ninyo, binigay ninyo. Di sana ninyo binigay
yung inyong electronic signature, kundi tiningnan ninyo at kailangang hand signature. Binigay ninyo. So, ibig sabihin, approve. Approve pa rin kahit electronic signature. Ngayon po, allowed na yung electronic signature. May batas na pwedeng electronic. Digital signature. Di ba? So, lumalabas po, yung inyong pong yung inyong pagkontra rito ay estoppel po. Di ba? Wala kayong karapatan na magreklamo kasi pumirma kayo eh. Anong karapatan mo na magreklamo, super ate, na nakita yung imprimatur? Kay electronic signature still, yun po, legal, inapprove. Di ba? Ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Binigay mo eh. Malinaw na binigay. Sinabi ko na hindi na ako papayag ng may magpapapirma bago makita ang final version. Nagsisisi akong nagtiwala kaming walang dukwang magaganap. Ito mismo ang dahilan ng aking ipinaglalaban. Di bawiin mo yung pirma mo po. Marami pang mga house insertion na di namin alam na saan program budget na lumubo ng todo. Punong-puno ng kababalaghan. Napakagaling talaga nila kapag usapang pirma. Ayan po. Talagang ina-assert niya po mga kababayan na gagamitin sa pirma. Wala nga po. Walang ginamit. Nini isang sintimo. Wala pa. Walang release. Galing doon sa ACAFAD, sabi mismo ng DSWD kasi magdadala pa sila ng guidelines. So, napakalinaw. Walang base ang inyo pong mga akusasyon sa Kongreso. Drama lang talaga. Di ba? At pwede mo naman bawiin yung electronic signature. Di mag-execute ka ng affidavit na nagsasabi, binabawi mo yon kasi iniloko ka. Para hindi ka nakasama doon sa pumirma dito sa pagbibigay ng ayuda sa mga workers na apektado ng inflation. Wala kang handon. Di ba? Ibig sabihin, ayaw mo silang tulungan. Yan ang magiging malinaw sa isip ng mga workers para makapagdesisyon naman sila. Si Amy Marcos, kahit kapatid ng Pangulo, hindi namin iboboto kasi dinipride kami ng dapat benepisyo na aming kailangang matanggap kasi tinamaan kami ng inflation. Di ba? Si Amy Marcos ayaw kaming tulungan. Hindi malinaw po para pagdating ng 2025 election, iba yung iboboto nila. Di ba? Iba ng mga senador. Lahat ng kontra mga senador, hindi na iboboto at hindi ikakampanya nitong mga congressmen na sang-ayon po dito sa ayuda. Tama? At saka sa tsatsa. At saka sa pirma. People's Initiative. Yung People's Initiative nga po, on hold siya. Pinatulog muna, sabi ni Congressman Joey Salceda. Hindi kayo mapakali dyan sa Senado. Bakit kayo takot na takot sa tsatsa? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga balita ngayon at discussion ng mga maiinit na issue. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.